Alam mo naman kung di loyal sa'yo yan eh. Pag nagsasalita sa'yo ng against sa'yo, hindi loyal, hindi mo siya dapat i-train. Alisin. Wrong person. Lagi po sinasabi yan, wrong person sa negosyo mo, tanggalin natin. Hindi siya naka-align sa core values mo. Bakit mo siya iti-train? Alright, Gilivers, pag-usapan natin, mga sayang na oras sa buhay ng isang entrepreneur. Let's go. Let's go. Alam nyo, as an entrepreneur, marami rin tayong sinasayang na oras. Akala natin, ang sinasayang nating oras ay panonood ng Netflix, panonood ng movies, pagpupunta sa mall. Hindi po yan. Kasi, given na yan eh, hindi mo na talaga gagawin yan. Pag may negosyo ka, hindi ka na magbababad sa Netflix. Pag negosyo ka, hindi ka na magbababad sa movies. At lalong-lalo na, hindi ka magpapakatagal-tagal sa loob ng mall. Okay? Never na natin gagawin yan. Pero alam ba natin, o alam mo ba na may mga bagay na minsan ay umaaksaya ng oras mo at sayang lang. Okay? So, unang-una, napakasayang na napakatagal mong mag-meeting. Alright? Alam mo, sa dami ng mini-meeting natin, unang-una, kakahintay pa lang, hintayan, ubos na yung oras natin. Kaya hindi po ako naniniwala sa sabayang meeting. Kung talagang may concern ka, isa-isa. Okay? At wag sobrang tagal ng meeting nyo. Alam nyo, may napanood po ako, Meeting of Billionaires, standing meeting. Ibig sabihin po, nakatayo lang, 5, 10, 15 minutes. Okay na, sabihin mo kung anong gusto mo. Huwag pagkatagal-tagal. Pansinin mo, yung meeting na matagal, ang dami po niyan mga ano lang, mga anik-anik. Anik-anik na meeting. So, bawal ang matagal na meeting. Sinasayang natin ang oras natin, nasasayang din ang oras ng mga tao natin. Pwedeng madalas, pero hindi pwedeng matagal. Okay? Alright, number 2. Nasasayang lang din ang panahon natin as an entrepreneur if you keep training the wrong people. Alam nyo, makikita mo naman yan kung right people yan or wrong people yan. Pag maling tao, wag mo nang i-train. Sabi ko nga, pag mali, alisin na agad. Pag hindi tamang tao, alisin na agad. First, pag ang tao, hindi siya loyal sa'yo, ang empleyado mo, hindi loyal sa'yo, wag mo nang i-train. Alright? Alam mo naman kung hindi loyal sa'yo yan eh. Pag nagsasalita sa'yo ng against sa'yo, hindi loyal, hindi mo siya dapat i-train. Alisin. Wrong person. Lagi po sinasabi yan, wrong person sa negosyo mo, tanggalin natin. Hindi siya naka-align sa core values mo. Bakit mo siya iti-train? Nagsasabi-sabi nga siya ng masama sa'yo, nagsasabi-sabi siya ng masama dyan sa kumpanya nyo. Tapos iti-train mo pa, di ba pagsasayang ng oras po yun? Okay? And next po, yung mga taong temporary lang. Alam nyo, marami sa atin na dumadaan lang. Temporary people, temporary employee. Di ba, minsan nag-a-apply pa lang, sasabihin niya sa'yo, 1 year lang po ako dito eh. Ba't mo pa iti-train? 1 year lang? 6 months lang po ako may nintay lang po akong tawag. Ba't mo pa iti-train? 6 months? Dapat nga, di na natin tinatanggap ang 6 months eh. Di ba? Okay? So, training the wrong person. Alright? And third na pagsasayang o nasasayang lang ang time natin is, you're doing the small things. Kung hanggang ngayon, ikaw pa rin nag-i-stapler. Kung hanggang ngayon, ikaw pa rin nagpo-folder, kapatid, mag-level up tayo ng ginagawa inside our business. Hindi na dapat ikaw nagpo-file. Hindi ikaw dapat naglilinis. Hindi ikaw dapat nag-i-stapler ng mga files natin. Okay? And last po, pero bago yan, magkape muna tayo. Kape po tayo. And of course, we are inviting you sa lahat ng mga business owners to avail of our Rockstar 5-in-1 Business Coaching Package. So, meron po yung FB Live interview, TikTok, and isang vlog. And of course, so meron pa tayong business coaching. PM na sa personal FB ni Rockstar. Let's go, let's go! And last announcement natin sa lahat ng mga negosyante that you want to attend our free seminar po this January. Meron kami, abangan nyo lang. Okay? Let's go! Okay! Maling kalungkutan. Nagsasayang tayo ng oras. Sayang lang ang oras mo. Alam mo sa negosyante, hindi po natin maalis na tayo malungkot. For example, nalungkot tayo sa mga malalaki nating failed transactions. Nalulungkot tayo sa pag-alis ng ating mga empleyado and maraming pang bagay. Pero sa atin as a business owner, piliin lang natin ang dapat nating ikalungkot.
kung alis talaga yung empleyado natin, wag nating ikalungkot. Yes, konting lungkot pero wag masyadong matagal, okay? Kasi may buhay talaga siya na gusto niyang gawin. Walang permanent na employee sa buhay natin, okay? Or kung may mga mali tayong transaction, okay lang. Pero kung hindi naman talaga ikinabagsak ng negosyo natin, ng kumpanya mo, wag tayo masyadong mag-dwell, okay? Alright? So, ibig sabihin po, kunin na lang natin sa small losses natin mga lessons in life, lessons sa business. Maling kalungkutan. May mga lungkot na hindi dapat mo nang pinagdadaanan as business owner. Level up your loneliness. Kahit kalungkutan, nile-level up. Hindi basta maliliit na bagay, kinakalungkot natin as business owner. Okay? Alright? Let's go! Let's go! Kape po tayo! Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal FB ko po.